Ayun na nga sinasabi sa hula, tol. So, it's gonna be aray ko. Pero it's gonna be another day, another match para sa Aurora versus Versotime para sa ating best of 3 series. Dito lang yan sa AFK Masters Cup Season 1. Season 1 natin, grabe agad yung mga teams na nandito at mapapanood natin. And actually, coming in from the side of Aurora Gaming, medyo nakapagpahinga din to ng matagal-tagal. Meanwhile, for Versotime kasi parang saglit lang yung pahinga nila. Kasi nung nakaraan nga, nakapaglaro din sila sa isang tournament. So, tingnan natin this time. Of course, so far, ang laki na ng pagbabago dito sa patch natin. So chances are, yung mga teams pwedeng nangangapa pa rin sila kasi parang last week lang nagbago yung patch natin. Pero dyan naman sanay ang Aurora Gaming Philippines, tol. Dyan sanay sa mga Akay, Fredrin. Kumbaga, isa yan sa mga ano talaga, sa mga master laruin ni Demon Kite. Pero ngayon kasi si Dangero na ang papalit, tingnan natin, tol, kung isa rin ba siya sa mga palo na gumamit ng mga utility jungle. Ayun na nga, pero sa gitna, nako, nagkakainitan yung dalawang teams natin. Mapipilitang mag-reset muna ng panandalian si Yue at si Light. So, samantalang si Dangero, kinancel niya actually. Sinubukan niya mag-invade kanina, pero ako na-anticipate niya yata na on the way na rin si Justinian, kaya kinancel lang din. So, early natin, nako, yung Versatile may plano sa may bandang ibaba. Si Edward ang makukuha. Naku, gandang drive-by nun para sa sa'yo ng first time. Sakto lang din na medyo low on HP na si Edward. Nako, men, alam mo etong Versatime talagang tumitesting sila ng ano no, tinitesting nila kung hanggang saan ba yung galit ng Aurora. And do mind you, isa pa rin naman ang Aurora Gaming Philippines sa isa sa mga malakas man-punish na teams, no. And hindi lang 'yun. Itong yung apat na core members ng Aurora Gaming Philippines, men, iba pa rin naman talaga yung kanilang connectionisms. Pero dahil nga doon, men, nakabawi na yung Aurora, 1 kill na sila dito para sa ating first turtle. Yup, palitan lang ng kills para sa dalawang teams. And this time around, uumpisa na nga ng Aurora yung turtle natin. Medyo may advantage sila dito kasi may heavy spin na pwedeng gamitin si Dangero para lang mailayo. Pero this time around, 5 actually yung pepwesto. May Blazing Duet sa may Crimson Beacon dun sa gitna. Ang ganda nung pagkakazone. Nilatagan pa nga actually ng Glorious Pathway. Ang kaso lang heavy spin ang isasagot for Kojic. So walang mamamatay sa side ng first time. Pero yung turtle secured naman para sa side ng Aurora. Nako, sa Aurora talaga yan, no? Hindi pa rin talaga nawawala yung championship playstyle or yung championship mechanics na meron itong Aurora Gaming Philippines. Ngayon kasi sa may top lane, nakapag-farm naman ng maayos itong si March, no? Pero parang hindi naman yan problema kay Doming Kite, pre. Parang ang sinasabi ni Doming Kite, sige tol, mag-farm ka lang dyan. Mamaya ako naman. Nako, parang hero yung fa-farmin mamaya ni Doming. Medyo nakakatakot para sa side ng Aurora. Pero actually, maganda yung space na yon for March. Kasi even though nakuha yung turtle, wala namang namatay sa first time. So either way, hindi naman ganun lumaki yung kalamangan ni Doming Kite compared with March. Dun pa lang sa laning phase natin. Pero this time, ako on the way na rin si Light sa may top side. Parang aalalayan lang pansamantala si Doming Kite para makapag-farm din siya ng maayos. And chances are naghahanap ng possible setup yung side ng Aurora Gaming natin para makuha pa sila dito ng kill. Tol, and alam mo itong Aurora parang di nga sila nagkikill. Pero ang hinahanap naman nila dito is kung paano sila magbe-benefit from their next move, no? Ika nga nila, touch move. Hindi mo na pwedeng balikan yung mga dati mong pagkakamali. Ang pwede mo lang gawa ng paraan, ang mga susunod mong gagawin. Amen? Amen ako dyan, pare. Paring Sony, iba yung mga banat mo today, Oo. Alam mo ako, tol, isa talaga ako sa mga ganyan bumanat. Basic lang pero may pamagat. May pamagat indeed. Pero nagkakulitan ulit yung dalawang teams natin dun sa may river area. Just in time na mag-show up yung ating second turtle. Naku, inagawan pa nga si Dangero. Sinundot lang ni Justinian. Pero transition dito sa ating turtle pit. Tingnan natin this time. Ang ganda ng pagkakazone for the side of Versatime. So yung Aurora Gaming parang kailangan din nilang pwestuhan ng maayos. So 4 sila this time around kasama na si Edward. Nawala kasi siya kanina Pero pasok sila this time. Naku, ang ganda ng dalawa yung nahuli.
Pero parang aatras din yung side ng Versatile. Sa may bandang likod na ako, pinag-a-uppercut ni Castle, mamamatay si Light. Uy, yun ako! Turtle actually, makukuha pa ni Kojic. And this time around, maiipit nga si Denjiro pero makakalagpas din naman sa pader. May iipitin with a heavy spin pero yung damage parang wala na rin. Kulang. Nako, Denjiro, nanenilikado. Sa likod, mapapatras nga ang ibang tropahan pero pwedeng ipitin. Delikado pa rin si Denjiro dito. Wala nga lang mana si Kojic so hindi nila makukumpleto yung kill. Pero ang problema kasi dun, men, naagaw pa yung Turtle. Nako, naagaw na nga tol. And hindi rin in-expect actually ni Denjiro no na bigla na lang maagaw ni Kojic yun. Kasi ang angas naman ng pwesto niya. Ang ganda rin actually nung set of skills niya. Kaso nga lang tol, wala eh. Nakaduraan kasi ni Kojic eh. Masakit talaga yung duraan ng ngayon, ng Valentina. Oo, men. Ang hirap. Actually, parang sumabay lang din sa retry ni Denjiro na sa timing lang din siguro for Kojic. Oh. Kasi okay na sana eh. Na-zone na dito. Pansamantala si Justinian. So, medyo malayong range in terms of retribution. Pero yun lang pala nga dura ni Kojic yung kailangan ng Versatime para ma-secure yung turtle na yon. So, actually, nakakuha pa nga sila ng isang kill doon which is hindi maganda para sa side ng Aurora Gaming. Currently, sitting yung Versatime natin with around 2k gold lead. Ako, that lead will embed na dito para sa side ng Versatime. Yung Aurora kasi tol, medyo late game scaling kasi talaga sila. Kaya kung mapansin natin yung gold, lumalamang si Justinian. Kasi kung pabagalan mag-farm, tiyamak naman na mas mabagal ng konti. Etong Akai no compared into a Fredrin. Pero tingnan natin to kasi next turtle of the game feeling ko ito yung magdidikta kung paano nga ba yung takbo ng ating mid game. Pero si Doming even though tatlo yung bumabanat sa kanya on towards this top lane makakatakas pa rin naman. Sumabot naman si Light. By the way, flying clouds pala tayo no kaya kayang-kayang humabol na mga tropahan kahit mamatay pa. Basta makakapag-respawn lang agad. Kojic na gamit yung Crimson Beacon. Kaya naman Aurora Gaming Philippines ang may hawak ng turtle na to. Tingnan natin sa retry battle sino makakuha. Pero grabe naman. Yung bravest fighter na ginawa doon ni Edward sabay flicker in. Pero yung ipit factor, Beyblade yarn, Justinian pa rin naman ang makakuha ng objective na yan. Habang si Doming maduduraan ni Kojic. Nadedelikado yung Aurora Gaming Philippines dahil tatlo ang bagsak sa kanila. Tapos naka-flow pa ng maganda yung bottom lane, pwedeng idiretso ng mga taga-team Versatime. Naku, grabe yung team fight. Nagbinigay ng Versatime doon. Actually, ang ganda nga ng setup ng Aurora Gaming dun sa Glorious Pathway para mapatras yung Versatime. Ang problema, pagkatapos naman mawala nung Glorious Pathway, iba din na yung pinakita dito ng Versatime as re-engage. Pero gaya nga ng sabi mo, Flying Clouds ang mapa. So may round 2 kumbaga para sa side ng Aurora. This time around, walang heavy spin na magagamit. May Landshaker sa likod, pero Doming is down. Naku, nadakdakan pa bigla. Danger mapapaipit dito. Si Justinian ay mamamatay, yes. Pero dalawa, actually tatlo pala yung naging kapalit sa side ng Aurora Gaming. Dahil doon parang lumamang palalo yung side ng Versatime. And actually parang pwede pa nga silang tumulak ng tore. Nako, tulak na nga lang ang gagawin dito ng Versatime, men. Kasi parang ang ginagawa nila sa Aurora, men, 6k gold lead kami. Hindi kami kailangang matakot dito sa mga na mag-push, na pumosisyon, na mga aura, ng mga taga-Aurora, di ba? Imaginein mo na lang, men, Versatime. Pero di man din kasi natin pwedeng i-count out, tol. Versatime is a top tier team na rin talaga, no? Kung ako inyo matatandaan nga, nabanggit ni Oblivion to na nakaraan, sila yung sumabay sa katatapos lang na prime no Onyx PH dati. Kasama pa si Kelra nun, boss, ha? Nandun pa si Kelra pero sumasabay itong sila Versatime. Tapos, nitong last time lang, grabe yung back and forth nila versus Team Spirit. Yung Team Spirit laging international yun eh. Yun nga, men. Kumbaga, hindi mo rin talaga pwedeng i-count out yung Versatime. Kahit nasa medyo di kalayo ang region man sila, ganap pa rin naman yung kung gaano sila kalakas pumindot dito. Pero this time around, tingnan natin, naku, ganda ng pagkakazone na naman ng Versatime considering na wala ng Holy Shield dun sa may bandang ibaba. And ako parang makukuha pa nga ng Versatime yung lore this time around without any contest sa side ng Aurora Gaming. Pero let's see. Parang medyo
nati 10 bits kasi ako sa pang wave clear ng Aurora Gaming at this point. Actually, ang daming pang setup na pwedeng gawin ng Versatime. Kaya nga parang sabi ng Versatime dito, okay tol maganda tong ginagawa nyo Pero tingnan natin kasi wala pa bottom lane lang naman yung sumabog na energy shield coming in from Aurora. So yung mid lane, top lane, parang okay sige, hindi na natin pagfo-focusan masyado 'yan. Mas pagfokusan na lang natin dito yung ibang lanes. Kaso nga lang yung damage! Si Denjiro nambura agad nako yung heavy spin na kailangan pa naman ng Aurora para sa pagdating ng Lord na to mawawala na for 20 seconds. Ngayon bumabangga na yung Lord, yung top lane nandun naman si Verso Castle. Mawawala na yung bottom lane na yan and iiwan na muna ng Verso Time dahil tapos na daw yung mga bars nila. Naku, tapos na yung bars na ilatag na. So out muna, time na kumbaga dito yung verso natin. Pero ang laki na kasi ng kalamangan, 10,000 ngayon sa side ng verso time. Tapos sabay pa nga yung wave, pasok this time around si Dangerous sa may bandang likod pero may matutulak ba? Wala! Circling Eagle lang yung sinagot dito ni AFK and actually parang re-rectahin na nga nila etong Torres sa may top side. Clear nga lang ng Aurora Gaming pero ang laki na neto men at this point yung side ng Versatime sobrang chillax na lang nilang lalaroin to, hindi nila kailangan magpumilit pero may glorious pathway sa gitna sa may blazing duet sa likod, bagsak nga lang agad si Light tapos nga lang walang mapatay si Doming with a blazing duet. Nako, si Cassie lang kanila susubukan bigyan pero parang makukunat ang tropahan ng Versatime. Buhay pa rin yung squad nila. Sabay counter-engage ang call. Bagsak na rin si Yuen, Denjiro. Naku, marerekta yata yung Aurora Gaming kung magtutuloy-tuloy pa to. Pwede yata sa bottom lane men pero hindi, disiplina muna ang Versatime. Sabi nila dito, okay, teka lang lamang tayo sa M7 World Champions, sa defending champions tol, hindi tayo pwedeng ma-excite. Kailangan precise pa rin, kailangan pinag-isipan pa rin lahat nung magiging desisyon natin dito. Pero yung top lane, hindi na yata tatagal yan tol at tuluyang mapupush ni Versamarch habang yung mid lane naman tutumba na rin yan men. Grabe naman, M7 World Champions tol, 12-2 sa Versatime. Pumasok pa dito si Knife, patay na naman siya pero nice bravest fighter sa may Landshaker dito ni Edward. Pero ang problema dito parang nagkukulang yata ang damage pero hindi. Sabi ni Doming, kahit ako na ang bahala sa inyo basta ikaw ang bahala sa akin. Flow Yarn, Edward mawawala dito pero ang ganda naman ng ipit. Si Doming kahit makakapalag pa ba, BMI out, kaso problema dito men hindi kayang i-out sustain yung mga members dito from the side of the team Versatime. Natitira na nga lang si Justinian. Grabe naman yung 1v1. Pero Doming, kaya mo pa bang gumawa ng imposible dito? Milagro na lang ang inaantay ng Aurora Gaming Philippines. Pero kung usapang barilan tol, mas masarap daw ang usapang suntukan, sabi ni Castle. Nako, kumbaga may extra weapon lang si Doming pero kayang sumabay ni Castle. Shernan 2022. Men, parang ang hirap pa rin ito kung ikaw yung side ng Aurora Gaming kasi pagpasok na itong Lord, actually kung uumpisahan man ng Aurora Gaming and ako kompleto na rin yung side ng Versatime and gaya nga na sinabi mo, Flying Clouds yung mapa natin, so malamang sa malamang makikipagsuntukan kung pwede itong dalawang teams natin. Problema, tingnan natin sa item, parang ang laki ng lead for Versatime Men, 8k gold lead ba naman? 9k gold lead na nga Tingnan natin Ops, teka, go na dito yung Aurora Gaming Philippines pero parang masasayang yata yung ating Blazing Duet. Kasi naman, go time na for Versatime. It's their time. It's showtime, sabi ng Versatime. Pero yung base, ginago lang dito ni Castle at mukhang game number 1, mga kaibigan, mapupunta sa side ng Versatime. Maganda ng pinakita ng Versatime. Magandang entrada actually para sa side ng Versatime at magandang pagpapakilala against Aurora Gaming. Pinakita nila dito na ready sila tumapat sa M7 World Champ. And I think statement yun para sa side ng Versatime na okay, naghanda silang maigi para dito sa torneyong ito. And of course, pinakita rin nila kung gaano sila kalupit pumindot. Even though isa sa top team so far dito sa buong mundo yung magiging katapat nila. Grabe, what a game para dito sa Versatime. Pero syempre, dahil dyan, kailangan na muna mag-reset ng mga players, ng ating mga coaches.
At nagbabalik tayo dito guys. Nako, 11 minutes na yung game natin. And actually parang alanganin na naman right off the bat. Napatay agad si Yue pagka-transition natin papasok doon sa game. And actually makukuha pa nga ng Versatime this time around yung ating second Lord. I think second Lord na to na nakuha ng Versatime. 11 minutes na rin kasi. Pero, looking at the map, actually parang lamang pa nga yung Aurora. Pero eto, buti na lang may instant replay tayo guys. Tingnan natin, ano ba talaga yung nangyari on towards that team fight. Kaya hindi nakalaban yung side ng Aurora. So, kita naman natin ang ganda ng zone na ginawa ni AFK. With the, of course, layering ng RWM plus free hit coming in from March. This time around, ako parang bumawi lang yung Versatime kasi kakalamang lang nila in terms of gold dito. And actually, lamang pa nga kanina sa map control yung side ng Aurora. With Lord on hand sa side ng Versatime. Naku, si March ang mabibigyan. Matik yan dito sa side ng Aurora, pero to the rescue naman yung ibang mga members. Si Light ngayon ang naiwan. Pwede actually ipitin dito ni Castle, pero teka lang, sino nga bang ipa-final slash? Sabay lapag na lang din ng RWM. Naipit si Castle this time, makaka-flicker away. Pero sa likod, si Kojic will fall down pa rin. Naku, madadamay pa nga si Justinian actually. 3 for 1 ang naging palitan ng teams natin. Pero Aurora still has to defend since meron pang Lord sa side ng Versatime. Pero actually, ang gandang team fight nun sa side ng Aurora. And ang maganda doon, si March yung unang namatay sa side ng Versatime. So, knowing na siya din yung isa sa may pinakamataas na damage output dito, of course, importante yan para dito sa side ng Versatime. And since siya nga yung unang namatay, wala yung damage dealer para sa side ng Versatime to at least retaliate kung makakuha ng magandang setup yung side ng Aurora. Kailangan talaga yun, men, ha? Kakakuha lang actually ng Malefic Gun and Guardian Helmet naman ang nakuha dito ni Dengero. Pero so far sa game natin, halos pantay lang naman yung estante ng dalawang teams natin dito. Sitting at 39k. So far, hindi naman din ganun kalaki yung kalamangan for Aurora Gaming. Pero, Oo, parang may comeback potential pa din no? Kahit papaano. So, tingnan natin guys sa mga kababalik lang sa aming live, pasensya na po. Talagang nagkakaganon kung minsan, no? Pero okay naman na. Hindi may iwasan. Okay naman na. Pero surprisingly, Versatime pa yung nang-iipit sa Aurora Gaming sa ating game ngayon. Yun nga parang nahihirapan yung Aurora Gaming dito. Kumuha ng magandang pwestuhan, kumuha ng magandang Siva actually coming in from Light. And looking into this one, tignan natin ano magiging plano for Versatime. Kasi parang ganun din naman sa side nila, men. Parang nahihirapan din sila, especially dun sa last team fight natin. Parang yung Aurora nga, yung pwede nating sabihing nanalo on towards that last skirmish. Pero next Lord is gonna be up in a bit. Tingnan natin anong magiging plano ng dalawang teams. Nako, yun na nga ang pinaka-call talaga ng team Aurora and Versatime. Marami na tayong times na nakita sa serye na to na every time na nagkakaroon ng objective, lumalamang yung Versatime. So I think, hindi naman din papalugi kahit papano ang side ng Aurora Gaming, and alam natin sa puso ng Pilipino tol na hindi sila susuko. Hawak ni Edward ngayon yung Edward Balboa na tinatawag. So, pero teka lang mga boss, kasi si Edward ang unang bibigyan yata. RWM, nakomit na rin. Pero sino yung pinakabibigyan? I think that's gonna be the Arlo. Wala na si Castle dito. Sinong next for the side of the team Aurora Gaming PH? Ayun lang. Masyado silang nag-commit on towards Edward, kaya naman na-punish ng malupit yung Versatime. Pero kasi heavily pressing naman yung mid lane na wave na meron yung Aurora Gaming Philippines dito. Pero teka lang si Light na naman, Light show ba to? Pero teka lang kasi si Edward low on HP, same goes with AFK. Mamamatay ba si AFK? Nako, hindi. Grabe naman yung setup, grabe yung kaliwat kanan, nagkakaliwaan kanan na tayo dito. Ganun pa rin, yung 2 plus 2 equals 4? Depende kung 3 yan.
Si Contreras baka 5. At 5 ngayon. At 5 ngayon ang buhay sa magkabilaang teams natin. At parang iniwan nila ng panandalian yung Lord. Parang kailangan din actually asikasuhin ng first time yung top side nila. Kasi pushing yung wave ng Aurora dun sa may top side. At ngayong round 2, tingnan natin, si Doming ang humihit dun sa may Lord. Pero naispatan nila kasi si Edward nandun sa gitna. So inasikaso muna yung wave. Pero actually low na yung ating Lord. Naku, si FK medyo malalim pero ang ganda ng RWM na zone out bigla yung members dito ng Aurora. Pero na-reset yung Lord. Focus sila ngayon kay Edward. Mamamatay ba si Edward? Guys, naku, nandun yung Blazing Duet pang sagip. Pero Edward will fall down. Sa likod si Castle nandun din. Doming is down. Si Dejiro damay na din at pwede na yatang irekta to ng first time. Naku, dire-diretso na ang Versatime. Hindi to Onyx, hindi rin Showtime. It's Versatime. Mga guys, 17 minutes na, dire-diretso na sila, men. Mukhang tatapusin na yata at hindi kinaya ng US Sicilian Show. And what a game for Team Versatime. Getting that 2-0 clean sweep